Anak Amending Republic Act Number 10591 as amended, otherwise known as the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, pursuant to Section 27, Paragraph 1, Article 6 of the 1987 Constitution. The veto message raises concerns about, number 1, the removal of the mandatory ballistic identification requirement for locally manufactured firearms, replacing it with photographic documentation. Number 2, the increase in the allowable ammunition per firearm from 50 to 500 rounds for regular license holders and up to 5,000 rounds for licensed sport shooters. And number 3, the streamlining of the permit to carry firearms outside residence, including extended validity and exemptions from threat assessment for certain professions, which may dilute the safeguards under Republic Act Number 10591. Referred to the Committee on Rules. Yung mga kababayan, narinig natin. I-share nyo po ito sa ating mga kabengbeng para nang sa ganun ay malapan nila. Ngayon po ito Setyembre 17, 2025, na binasa po yan sa Senate Plenary Session kanina. Yun mga kabengbeng, magandang araw po sa inyong lahat. Meron tayong isang nakakalungkot na balita tungkol nga po dito sa pinaghirapan, pinagsakitan, pinagpuyatan ng ating mga kasama tungkol dito sa pag-amend ng gun laws, tungkol dito sa Senate Bill number 2895 sa Republic Act 10591 mga kababayan. Sa kasamaang palad, mga kababayan, ay hindi po ito inaprobahan ng ating Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos dahil batay po dito sa mapapanood ninyong video, mga kababayan, kanina ay binasa po ang tungkol nga po dito sa Senate Bill number 2895 at nakalagay po na vetoed. Ibig sabihin ay hindi po pinayagan, na-decline o kaya ano pa ba ang rejected. Ayan. Yan yung mga term na magagamit natin dyan. Ibig sabihin ay hindi po siya approved, mga kababayan. Mga kabengbeng, bagamat hindi po ito approved, alam naman namin na hindi po magsasawa yung ating mga kasama, lalo na yung mga nagsulong ng panukalang batas na ito na patuloy po nilang ilalaban po ito hanggang sa mabigyan po tayo ng karampatang aksyon at mapaboran naman yung kahilingang ito, mga kababayan. Panoorin nyo po itong video ito, mga kababayan, at pakinggan yung mabuti itong pagbasa sa Senate Plenary Session tungkol nga po dito sa Senate Bill number 2598. Ito po yung video. Letter of His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr., dated 12 September 2025, returning without signature the Consolidated Senate Bill number 2895, House Bill number 11539, Anak Amending Republic Act number 10591 as amended, otherwise known as the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, pursuant to Section 27, Paragraph 1, Article 6 of the 1987 Constitution. The veto message raises concerns about, number 1, the removal of the mandatory ballistic identification requirement for locally manufactured firearms, replacing it with photographic documentation. Number 2, the increase in the allowable ammunition per firearm from 50 to 500 rounds for regular license holders and up to 5,000 rounds for licensed sport shooters. And number 3, the streamlining of the permit to carry firearms outside residence, including extended validity and exemptions from threat assessment for certain professions, which may dilute the safeguards under Republic Act number 10591. Referred to the Committee on Rules. Yun, mga kababayan. So, bagamat ganito na vetoed, na reject yung panukalang batas na ito, hindi ibig sabihin na hindi na tayo paiilalim pa sa mga batas na isinasaad po sa Republic Act
10591 mga kababayan. Ipagpapatuloy pa rin natin yung ating pagiging responsible gun owner mga kababayan. Darating ang araw ay mapagbibigyan din po yung ating mga kahilingan. Kaya nakakalungkot man mga kababayan itong balitang ito at itong naging desisyon dito sa panukalang batas na ito, pero ganun talaga mga kababayan. Hindi lahat ng pagkakataon napagbibigyan talaga. May mga pagkakataon na nabibigo yung mga request natin. Yun lang mga kababayan, patuloy pa rin natin na panatilihin yung ating disiplina tungkol po sa paghawak ng baril at syempre, dapat pa rin tayong sumailalim kung ano po ang isinasaad sa saligang batas mga kababayan. Nakakalungkot talaga mga kababayan pero nais ko lang pong ipaalam po sa inyo ito at kahit papano ay malaman ninyo ang naging desisyon tungkol nga po dito sa Senate Bill 2598 na ito na pinanukala po para sa mga responsible gun owners po. Maraming salamat po at bumabati po kami sa inyong lahat ng isang magandang araw.